Ha? Pasensya na po sa mga followers ng mga anak ko at hindi followers, no? Yung mga tanong na yan, ninyo lahat, alam kong masasagot na ngayon yan. Ito, hindi scripted. Pero lahat ng vlog nila halos lahat ng vlog nila ni Direk Ulo ay scripted po yun. Ginamit ang mga taong nasa paligid ko. Sinuportahan po namin yon para kumita siya. Siya lang po ang kumikita. Tandaan nyo yan. Yung mga nagtatanong, nagsasabi na mukha kaming pera, wala pong binibigay. Yan si Direk Ulo ng pera sa amin. Kahit po pampaayos ba lang sa bulok na bahay namin. Tandaan nyo. Sobrang galit ko na po. Pero unang-una po, magsimula ako sa pagsimula nila doon pa man. Nung una pa, naobserbahan ko na po ang ugali niyang Direk Ulo na yan na hindi po talaga maganda. Mula pa noong, kakasimula pa lang nilang mag-vlog since past 3 years. Sinusuportahan ko na po ang mga ginagawa nila. Mula po sa Nasugbu, Batangas. Alam nyo ba kung alam nyo po yung Fortune Island na kung gaano kataas yan, nag-dive pa ako para sa views nila. Buwis buhay po ako para ipakita ko yung pagsuporta sa kanila. Hanggang napunta kami ng White Sand, hanggang napunta po kami sa Kabiang Tunnel, yung boundary ng Cavite. Sinusuportahan ko po yan sila. Pero wala pong utang na loob yan. Tandaan nyo yan. Wala pong utang na loob yan. Time to time po. Inobserbahan ko lang yan sila. Ginamit na lahat ng mga taong nakapaligid sa amin sa mga kasinungalingan yung gustong gawin. Pero po ito sasabihin ko sa inyo. Naawa po ako sa anak ko. Malabo daw boses, lakas mo. Naawa po ako sa anak ko. Kay Kipi. Kasi bakit po? Yung bilang pagkamagulang ko, pinapahubad niya yung anak ko sa harapan ng milyong tao. Hindi yan humihingi sa akin ng advice kung gagawin ba niya o hindi. Tinatapakan na po niya yung pagkatao ko. Bakit magulang ba siya? Kayo mga magulang, pahubarin yung anak nyo sa karamihan tao na hindi nyo alam. Anong gagawin ninyo? Kayo mga anak, tandaan nyo yan. Pahubarin kayo ng kasintahan nyo. Sa harap, ginagago nyo yung magulang ninyo. Ginagago nyo ang apelido ninyo. Sabihin ko sa inyo, totoo lang, sama ng loob ko. Noon pa yan eh. Hanggang last day po ng kunwari nilang proposal talagang pinilit ako, hindi lang ako makahindi gawa ng yung anak kong ang nag-ano sa akin, ang nag-invite sa akin. Hindi po ako pumasok sa trabaho ko. Nag-absent ako. Nag-absent ako po para lang masuportahan yung kalukuhan na proposal na yan. Hindi po totoo yan. Kita nyo para akong robot? Doon, kung napanood nyo yun, para kami mga robot. Siya lang ang halos nagsalita kasi scripted niya nga yun. Sana po maintindihan nyo. Maintindihan nyo. Pagpunta nila Cebu, scripted po yun. Gusto akong pasamahin ni Kipi pero hindi po ako sumama. Dahil alam kong madadagdagan naman yung kalukuhan sa buhay. Yan si Direk Ulo na yan. Kung naalala nyo pa, yung nag-post ako sa FB account ko na sinabi kong kasinungalingan na ini-interview siya ni Makagago. Karamihan doon, hindi po totoo. Scripted din po yun. Gawa lang, hindi makaporma si Makagago doon. Kasi may nakapaligid ng mga tao sa kanila.
Totoo po yan, kahit itanong nyo kay Makagago. Tingnan nyo sa account ko. Sinabihan ko yung kasinungalingan na yon. Pero ito, punong-puno na po ako. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko ng 1 linggo yan, si Merck. 1 linggo, pag hindi niya naayos to at hindi siya nagpakita dito sa amin at ayusin niya yung gusot na to para sa pamilya namin, magkikita na kami sa kung saan kami magkita. Ihahabla ko na po yan. Tandaan nyo, hindi nyo alam kung gaano kasakit sa puso ko eh. Tama yung sinabi mo, Mark. Na mga bubo kami. Tama, bubo. Tama yung sinabi. Sinabihan kami. Nabubo kami. Pag nag-aaway sila ni Kipi. Mga bubo daw kami. O kasi ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubo. Ginagamit niya kami. Kaya sabi niya bubo. Tama yun. Para kumita siya. Para kumita siya. Pero kami, hindi kami kumikita. Ako pa mismo gumagasto sa pera ko. Halos kalahati ng sahod ko napupunta sa kanila. Gawa lang marami sila pupunta sa bahay. Paglulutuan ko, tama. Magbibigay yan, gentlemen. Magbibigay yan. Katiting lang para sa kanila. Hindi pa sapat yun. Pagkabandang huli, pag-uwi, sobrang pagod ko. Gawa lang. Maglilinis pa kami ng bahay. Mag-aasikaso pa kami. Alam nyo lang, gaano kasakit. Tama yung sinabi ng anak mo. Yung mga baser na yan dyan, huwag kayo magsalita kung pasok sa puso't isipan ninyo. Noon pa yan eh. Nagagalit na ako, gawa lang, sasabihin nyo mukhang pera kami. Niki, hindi nyo ba alam? Ang katotohanan, magsasalita agad kayo ng ganun. Please lang. Sobra na po. Hindi na po maganda talaga. Nang pinagagawa na ni Derek Ulo sabi nga ni Makagago, Derek Ulo. Totoo po yan kasi direktor talaga yan eh. Lahat kaya kayong paikutin. Pati kami pinaikot. Na wala man lang pabor sa binibigay sa amin, na alam namin kung gaano kalaking kinikita niyan. Tingnan niyo bahay namin dito. Ikita niyo yung paligid. Pero hindi ako nagkulang sa pag-support. Hindi kami nagkulang. Ginamit niya lahat. Si Drexler, si Scotty, yung Buruha, ginamit niya. Alam niyo siguro sinong Buruha na yan. Ginamit yan. Yung kontrabida, ginamit niya yan. Tapos, sisakin lahat kami ginamit niya para sa views lang niya. Pero sabihin ko sa iyo ang tanong. Ito ang tanong. May kamag-anak ba siyang sumuporta sa views niya? Wala. Kasi bakit? Kilala nila yang si Derek Ulo na yan kung anong ugali na yan. Kung gaano kasakim yan. Kilala po nila yan. Wala kayong makikitang kamag-anak nila sa side niyan na sumuporta sa mga videos niyan, mga vlog niyan. Wala. Ngayon na ba? Yan po ang totoo. Pag-aralan nyo maigi. Mula Bruskobos pa yan siya. Bruskobos. Umalis siya. Gumawa ng sarili niyang channel. Iniwan niya. Kasi ang akala namin ginulangan siya ni Bruskobos. Hindi pala. Ganon. Siya pala ang may problema. Kay Head Turner. Kay Boss John. Boss John, ako sa'yo noon pa. Gusto na sana mangyari ni Head Turner na ilabas tong problema na to. Gawa lang noon pa. Alam na ni Boss John kung magkano kinikita nila ni Kipi. Pero hindi po nagbibigay yan. Sakim po sa pira yan. Kaya po nagkahiwalay. Halos lahat ng mga nasa panig niya, humihiwalay na po sa kanya. Gawa ng sa masamang ugali niya. Kay Turner lang niya, kay Boss John, magkaibigan talaga kami yan. Hanap po ako dyan.
yung mga lumang tao na nakapaligid sa kanya, bakit nagugulat kayo? Iisa na lang tapos bago na ang natitira. Ewan ko lang, mayroon pa ba? Wala na. Kasi nga po, hindi yan marunong umintindi sa kapwa-tao niya. Siya lang ang gusto niyang intindihin. Hindi kasi yan lumaki sa magulang niya, kaya hindi niya alam ang tunay na pagmamahal ng magulang sa anak. Kung anong nararamdaman ng magulang sa anak, kung anong nangyayari sa mga anak at nakikita ng magulang. Hindi niya ramdam yun, hindi niya abot yun, guys. Hindi niya abot yun. Wala sa isipan niya. Ang gusto niya pa, gumano na lang gumano ng pira. Kaya, alam ko maraming galit na dyan. Alam ko maraming galit na. Minsan tingnan niyo yung mga tinag sa timeline ko. Kung ano yung mga nakapaligid ng mga salita ng mga tao. Galit na dyan. Pero ako, abot na makakaya ko, pinagpapasinsihan ko pa rin yan. Gawa ng, naging party rin sa buhay ko siya eh. Kahit na ginago niya ako. Naging sila ng anak ko na sinusuportahan ko. Abot na makakaya ko, guys. Naalala niyo mga posko, kasinungalingan. Nagplano na kami. Totoo yun. Yung sinabi kong, pinost ko yung vlog ni Makagago na in-interview siya, na nagsalita ako ng kasinungalingan. Totoo yun, kasinungalingan talaga yun. Tapos pangalawa, yung nagplano na kami. Nagplano na kami kasi ramdam ko lang hindi maganda eh. Hindi na maganda. Para sa akin, anong nangyayari? Masyado na kami inaapakan bilang magulang. Guys, masyado na kami inaapakan. Hindi na maganda. Yung umabot na sa punto ba? Yung galit mo. Yung pinapaikot na kayo ba? Pinapaikot na kayo kung ano. Siguro, ang ibig niya sabihin kung ito mga tao na to, walang kwenta to. Wala tong yung aapakan ka na. Yung akala siguro niya na hindi kami kumikikibo. Walang kwenta. Oo, sinabihan niya kami, guys. Bubo kami, magulang. Ni Kipi. Bubo, mga bubo daw kami. Nagsabi si Kipi sa akin. Pag nag-aaway sila. Pati ba naman kami? Away niyo yan. Idadamay niyo yung magulang. Huwag ganun. Sabi nga dito. Sabihin niyo yung tungkol sa last call. Sakit, masakit guys, masakit. Ilang taon namin tiniis yan, yung ugali na yan, yung direct ulo na yan. Kaya nga sabi ko sana hahamunin ko sana to si Makagago, ako interviewin niya para yung gusto niyang itanong, ako magsasalita sa kanya. Hindi. Yun ang in-interview ni Makagago, yung si Derek Ulo na yan, na alam mo nyo, scripted yung mangyayari din doon. Ako hindi. Hindi ako vlogger. Paluwer lang ako. Taga-subaybay lang ako ng mga anak ko, pero ako nagsalita na mismo. Scripted din yung ginawa nila. Para kumita sila. Pero ako, guys, hindi ako kumikita. Wala akong kumikita. Ako, pira ko mismo. Ginagastos ko pag pumupunta sila. Oo, mayroon nila binibigay. Si Kipi, nagbibigay ng panggastos dyan dito, pero iutangin pa. Saan ba yung party ni Kipi? Na dapat, sila? Conjugal dapat nila yun. Dapat parehas sila. Maghahati sila dapat. Base sa batas natin kung ano man kita nila doon. Pero wala, guys. Sinulo niya. Kung ano-ano niya pinagbibili, hindi ko alam. Kasi ayaw ko nang maghalungkat. Pero itong bandang huli, sobra na. Pasensya na kayo guys, hindi ko binabasa yung ninyo. Mga comments nyo dyan. Hindi ko binabasa yan. Guys, hindi ko binabasa yan. Kasi sobrang libong comments yan. Pero alam ko ang naramdaman nyo.
Alam kong nagsasabi na naman kayo, na vlog naman, promotion na. Hindi po promotion to. Totoo po to. Totoo. Hindi po ako magsasalita nito kung hindi na ako naapektuhan. Ako na mismo bilang magulang. Pinukpok na ako ng maso, guys. Hindi martilyo, maso. Inaapakan na kami. One more time, guys. Last word ko. Pag hindi inayos na Mark within this week, yung problema na to, at sinabihan ko na siya noon na gusto ko makausap yan, hindi siya sumipot. Within this week, pag hindi niya inayos, at hindi bibigyan si Kipi ng dapat ibigay sa kanya, magsasampa na ako ng demanda. Mark my word. Mark, alam ko nanonood ka. Asahan ko yung pagkatao mo. Sige guys, pasensya na po. Pasensya na po. Yan guys, syempre. Yan. Kaya napilitan na ibulgar. Plus, yung ang siyasena namin, ang siyasena ni Maganda. Kasi akala niya, dun sa part na yon, okay na, sabi ni Maganda, kuya, tapos na, tatapos na ito ni Mike. Nagulat kami. Kinausap ni Mike si Mama. Sabi, gusto pa ni Mike sagad pa hanggang 1 buwan tong drama na to. So, paalis kami nang dapat magbibideo na kami doon sa Cavite, paalis kami. Tapos, di ba naka-video kami? Tapos maya-maya, chinat siya ni Idang na ayaw na ituloy. Tapos, biglang nagalit si Merk. Bakit daw ayaw na raw ituloy? Nagalit siya, nagmura siya, sabihan niyang nanay ko plastic. Magkakasama kami ng nanay Kambal. Nandun, testigo na sinabihan yung nanay ko plastic, sila Kuya Merk. Yan, nagmura-mura siya at galit na galit daw siya, sabi niya yun. Part na yun. Galit na galit daw siya kasi bakit hindi daw itutuloy. Para daw sa future namin to. Kasi gusto raw ni Merk na isama ako sa Canada. 400k daw ang gastos doon. Giwala, sabi ko, wala nga akong alam na ganun pala yung plano mo. Sabi ko kay Merk, hindi ako nagsasalita ng time na yun kasi galit na galit siya. Kasi ako yung taong hindi makihilig makisawsaw sa gulo. Yun yung ganun ako guys. Tapos, ang dami yung sinabi, galit na galit daw siya. Hindi raw siya magpapakita. Kasi para daw sa future namin to. Kaya gusto niya raw ituloy. Malaman lamang ko sa kaibigan, kaya pala gusto ituloy. May babae pala. Mga kaibigan niya rin nagsabi sa akin, sa mga kasama namin, may babae pala si Merk. Yun yung ibig sabihin pa rin yan. Hindi ko pa sure kung totoo talaga guys na may babae si Merk. Pero yun ang sabi kasi. Sa kayong singsing na sinasabi nyo, wala sa amin. Ipapaayos pa. Ipapaayos yun. Yan nga guys. Wait lang guys magsasalita rin yung mother ko. Wait lang. Ma. Sa viewers, magandang araw sa inyo. Ang hirap magsalita, ang hirap magsalita. Sobrang hirap. Kasi alam nyo, tanga nga din ako Pumayag ako sa mangyari ni Merk. May mali ako, may mali din ako. Kasi umpisa pa lang, pumayag ako. Pumayag kasi ako kasi para malaman nyo, pumayag ako. Para makatulong sa kanila. Mali pala yung magpayag ko. Nung mapunta kaming Cebu, nag-usap na kami. Natatapusin na daw to. Kawawa si Idang noon. Umiiyak siya habang ginawa niya yung blind date na yun.
Kawawa yung anak ko. Pero pinapayuhan ko na lang na para sa kanila yon. Pinapahaba pa niya. Umabot pa kami sa Cebu, guys. Umabot kami sa Cebu. Umabot kami sa kapatid ko. Yung kapatid ko nga, hindi humingi ng budget sa kanya doon. Ang dami nila doon, ang dami namin, ang dami niyang bit-bit. Kawawa nga yung mga bit-bit niya eh. Parang pinabayaan lang niya, ginamit niya lang din. Lalo na yung kambal. Bakit pura? Kasi tinuring na rin namin siyang pamilya eh. Yung pamilya niya, pamilya namin. Parang isang pamilya na kami. Lahat ng ginawa niya, gusto niya yun. Siya may gusto lahat. Pumayag ako para makatulong. Para sa future. Kanino future yun? Future niya. Tama si Boss John. Boss John, tama ka. Future niya yun. Nung umay kami Cebu, kala namin tapos na. Kasi yun ang sabi niya. Umaasa si Hidang na tapos na at masaya na kami. Ngayon, kinausap niya ako na masinsinan sa kwarto. Dinamay niya pa yung pangalan ng mama niya. Yung mama niya kasi nag-uusap din kami, nag-chat din kami. Mula umpisa, ayaw ng mama niya sa decision niyang gagawin niya yung content na yun. Na maghihiwalay sila ni Hidang. Plano lahat yun ni Mark. Ngayon, ang sabi ng mama niya sa akin, Balae tawag niya sa akin eh. Sabi niya, Balae, hindi ko gusto yung content na yan. Pakiramdam ko may mangyayari. Sabi ko, gusto ng anak mo yan eh. Kaya sige, sasakyan na lang natin kung hanggang kailan niya gusto. Sandali lang naman daw. Nung umuwi kami galing Cebu, umuwi ako nung 2. Binok niya na ako nun. Kasi nga daw, tatapusin na daw namin. Kaya pinapawin na niya ako na Manila. Umuwi ako nung 2. Nandun niya pa ako sa airport. Kasama si Mark TV. Kasama si Hidang, kasama yung anak ko. Pero nasa likod si Hidang ng sasakyan para hindi makita ng mga tao. Tinatago niya. Ngayon, pagdating ko sa bahay, hinabukasan dumating siya. Mama si Hidang. Kinausap niya ako, masinsinan, sa kwarto kami. Sabi niya mag-heart to heart daw kami. Kasi nag-heart to heart din sila ng mama niya. I-heart to heart ko daw si Hidang na pumayag sa gusto niyang mangyari. Kasi ang gusto niya pahabain pa tong drama na to. Pahabain yung script na to. Kinausap niya ako. Sabi niya, Mama, pahabain natin to. Kausapin mo si Hidang. Kasi ayaw ni Hidang. Sabi ko, alam ba ni Hidang? Sabi niya, hindi. Ayaw ni Hidang. Sabi ko, pahabain daw hanggang 20. Kasi daw, cut off. Alam niya, nagme-million views. Hindi ko pinagyayabang sa sarili ko. Nagme-million views kasi dahil sa kontrabida ko. Alam niyo yan. Naghihingi ba ako? Naghihingi ba akong kapalit? Oo, nagbibigay siya. Pero yung bigay niya, sinusumbat niya pa sa ano ko pala yun. Si Hidang hindi nagsasabi sa amin yan. Dahil mahal niya si Mark, pinoprotektahan niya sa amin. Pag may masabi nga kaming hindi maganda sa pandinig ni Hidang na tungkol kay Mark, nagagalit pa yung anak ko sa amin. Si Hidang pa yung nagagalit. Kasi pinoprotektahan niya si Mark. Ngayon ang sabi niya, tuloy natin yan. Ngayon sabi niya, ituloy natin to. Kukuha na naman ako ng ibang babae. Blind date ulit. Napasmile ako. Siyempre, di ko alam ano sasabihin ko eh. Napasmile ako. Ngayon, ang akala niya, yung smile ko na yon ay pumapayag ako. Kaya niya ako sinabihan na plastic. Nabigla ako, hindi ako makapagsalita. Huli impact sa akin. Ngayon sabi niya, tuloy natin to, kukuha ako na ibang ka-blind date. Ngayon sabi niya, yung blind date daw na yon papupuntahin niya sa bahay niya. Ang gusto niya, magdadala ng ulam, dadalan daw siya ng masarap na ulam. Para daw makita ng mga subscriber o mga viewers na wala na talaga sila ni Hidang.
Nabigla ako, pero hindi ako nakapagsalita, hindi ako ewan ko sa kanya, kung sa palagay niya yung smile ko ay pumapayag ako, umuoo daw ako, sabi niya. Ngayon sabi ko, akala ko ba tapos na? Sabi niya, hindi mama, tuloy natin to kasi pera to. Mukha akong pera, sinabi niya aaminin ko mama, mukha akong pera. Para sa amin. Para sa kanya lang pala yun. Ngayon napaisip ako, sabi ko, okay ba kay Idang na may ganon? Sabi niya, kausapin mo ng heart to heart si KP. Kasi yung mama ko, nag-heart to heart kami. Sabi niya, sorry guys sa suot ko, sorry lahat. Sorry ko na itsura ko ngayon, sorry talaga. Nakausap daw niya yung mama niya. Ang sabi daw niya, nag-heart to heart daw sila ng mama niya. Ang sabi niya daw sa mama niya, gagawin niya yun. Pumapayag daw yung mama niya. Di napaisip ako, sabi ko, ba't ganun? Ba't kausap ko yung mama niya? Mula umpisa ayaw ng mama niya sa content na yun. So ngayon, akala niya okay na. Di ngayon, umalis na sila. Kasama si Drexler. Mapupunta sila ng Cavite. Kasi sasama niya si Drexler, gagawa na naman dapat sila ng content na yung kuya ni Idang, kunyari, isa sa uli yung sing-sing. Ganon yun. Kaya sinama niya si Drexler. Ngayon, kinausap ko si Idang, sabi ko, Dang, akala ko ba tapos na? Sabi ni Idang, oo mama, masaya yung anak ko, masaya. Sabi niya, oo mama, tapos na to. Matatapos na to. Magtatagaytay kami ni Merk. Ang dami niyang sinabing magaganda. Tatagaytay kami, hindi muna kami mag-vlog. Kami munang dalawa. Sabi kay, Dang, hindi ganon ang sinabi ni Merk. Sabi ni Merk, itutuloy daw to hanggang 20. Umayag ka daw at kukuha na naman siya ng ibang blind date. Ngayon yung anak ko, nabigla. Tinawagan siya ngayon habang nagbibiyahe sila papuntang Cavite kasama si Kuya Drexler niya. Tinawagan niya si Merk. Sabi niya, grabe naman yung ginawa mo. Akala ko ba tama na? Gumanon siya, sabi niya. Binura niya si Merk kaya pinatayan siya. Binlock niya si Merk agad. Tapos, naka-block din sa akin. Yun. Dahil sa content na yun, nawala si Merk. Dahil sa content na yun, yun ang kinagalit niyang content na hindi natuloy para malalaman ninyo. Yun. Hindi ko alam kung may babae o sabi nila meron. Pero kasama na rin yun sa plano niya. Plano niya to lahat. Kami sumusunod lang sa kanya. Hindi kami makakilos para kami robot. Kulang na lang sa amin remote control. Kontrolado kami lahat. Pero sinusunod namin siya. Siya yung iniisip namin. Sorry guys, nahulog. Dahil sa content na yon na hindi kami pumayag. Dahil sa content na yon, dinamay niya pa yung mama niya. Pero yung sinabi, nag-usap kami ng mama niya. Sabi ng mama, Diyos ko po. Ako yung ayaw sa content na to. Tapos ngayon, dinamay niya yung mama niya. Nagchat-chat kami ng mama niya. Nangihinayang din yung mama niya sa pinagsamahan. Sayang din kasi tinuring na namin siyang anak, pero pag wala pala kami sa harap niya, iba yung sinasabi niya sa amin. Totoong tao kami, tsaka mahirap lang kami. Hindi po kami mayabang. Kilala po kami dito sa lugar namin, kahit pumunta po kayo dito. Kilala po kami dito. Hindi po kami mayabang. Hindi po namin nangad yumaman. Alam po ng mama ni Merk yun, sinabi ko po sa kanya. Hindi po kami gustong yumaman. Yung Canada niya, kanya rin yan. Dito pa nga lang, inakapin na niya yung anak ko. Paano pa kaya sa Canada? Hindi kami pumapayag. Yung Canada niya, mula umpisa, ayoko niyan. Kasi alam ko ang mangyayari sa anak ko doon. Anong gagawin niya sa anak ko doon? Siya yung may hawak ng pera. Walang kapera-pera yung anak ko.
Hindi makakaalis yung anak ko doon. Kung walang hawak na pera yun. Ako naging masama sa lahat. Pumayag ako ako maging masama. Kasi ayoko siyang mabash. Sabi ko sa mama niya, sige, gawin ko to. Para malipat sa akin yung bash. Huwag lang sila mabash. Hindi ako nagbabasa ng comment. Kasi ang sasama ng comment niyo sa akin. Pero ngayon, nagsalita na yung anak ko. Masaya na ako. Masaya na kami. Umiiyak pa rin ako. Umiiyak ako kasi sobrang sakit. Sakit din. Kung anong naramdaman ng sakit ng anak ko ngayon, dudubli ako. Dumubli sa akin. Kasi ako yung pumapayag. Mali pala ako. Pero mali ako. Mali ako sa tingin ninyo. Excuse me, Sorry, guys. sorry, Excuse sorry me, talaga. guys. Excuse Sorry. me, guys. Excuse me, guys. Guys, excuse me. Excuse me. Guys, kausap ko ngayon si Head Turner. Head Turner, kausap ko si Boss John. Head Turner. Ito po yung naging controversial din sa issue noon. Siya po na isa rin po sa kaibigan po, barkada namin ni Mark. Mami, huwag kang umiyak. Ni Derek Ulo. Isa po siya. Bago kami nagkahiwalay-hiwalay, guys. Siya po ang number 1 na talagang kumontra na dyan sa ugali ni Derek Ulo. Siya. Tumawag sa akin ngayon, guys. Tumawag. Hindi nyo alam yung mga taong nakapaligid na nakaintindi na kay Derek Ulo. Na umalis na sa poder niya dahil ganun po siya makasarili. Yung ugali niya hindi napakaganda. Marami ng taong nag-alisan. Dapat ang tao hindi dapat umalis sa sarili. Sa mga barkada dapat lalong dumadami. Siya mali. Nag-aalisan sa kanya. Bakit? Yun ang number 1 questionable kung bakit. Ay. Si Boss John, Head Turner. Yan po, may sarili po rin siyang channel. Yan po ang nakakaalam lahat kung paano pinutiktahan niya si Kipi. Pinupuntahan niya po ngayon si Kipi at sino gusto niyang sunduin at protektahan. Kasi hindi lumalabas daw sa bahay ni Kambal. Nandoon daw, nagtatago. Ngayon, sabi ko sunduin niya nang sa ganun maayos. Ngayon, gagawa po sila ng paraan kung ano man na masundo yung anak ko. Guys. So, ngayon, alam nyo na po kung lahat. Alam nyo na po lahat. Alam nyo na po lahat yan. So, kayo na pong bahala kung anong nasa isipan ninyo. Sabihin nyo. It's your freedom po. Pero, wag lang po sa pamilya namin dahil kami ay sunod-sunuran lang kami sa strategy ni Derek Ulo eh. Para sa future daw nila eh. Samantala saan ba yung future? Hindi yung future nila. Future niya. Wala po kaming picture doon. Asawa ni iiyak na rin eh. Picture niya yon, hindi sa amin. Kita niyo naman kung paano mag-handle. Pero sumuporta kami. Itong mga tao na to, napakamahal namin to, guys. Nagulat na lang ako. Tumiwalay. Nagkaroon pa ng problema bago paghiwalay. Bakit? Ayaw namin maniwala sa kanya eh. Nandun yung suporta namin kay Mark, pero sila humiwalay. Ngayon, hindi na po napigilan. Ayaw na kasi namin maniwala sa kanya. Dahil napaikot kami ni Derek Ulo. Intindi yan, matindi talaga yan, totoo yan. Tama yung sinasabi ni Makagago. Ang director talagang ulo niya. Totoo yan. Sige, kata natin. Kaya lang sana, kaya sige na, guys. kaya mo hindi pupuntahan na. Cut na muna natin ito. Pag-text mo na si Mami, garanti na pupunta na natin. Pupuntahan po namin ulit.